Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay at panunood dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan. Pag-uusapan natin sa videong ito itong si Miss Atisa Manalo, yung kanyang talo doon sa pagsungkit ng Miss Universe Philippines crown, kasi doon sa ating mga previous video is napag-usapan na natin itong si Miss Alexi Brooks at itong si Chelsea Manalo, but hindi pa natin nagagawa ng reaction video at ng opinion itong si Miss Atisa Manalo, kaya naisipan ko na bigyan ng opinion at video bakit nga ba hindi nanalo or nalaglag itong si Miss Atisa Manalo doon sa Miss Universe Philippines crown. Kasi itong si Miss Quezon Province, siya yung representative ng kanilang probinsya, si Miss Atisa Manalo is isa sa mga fan favorite talaga, at marami ang nagpe-predict at hinuhulaan na siya nga yung uuwi ng corona, but unfortunately hindi siya yung nakauwi ng corona, at itong si Miss Bulacan yung nanalo bilang Miss Universe Philippines. But ang lahat naman is naka-move on na, but bigyan lang natin ng konting maiksing komento at opinion itong kanyang pagkatalo at ano ba yung pagkukulang, bakit hindi nasungkit ni Miss Atisa Manalo, kasi marami talaga ang nag-i-expect na kung saan silang dalawa ni Miss Alexi Brooks ang maging final 2, at wala nga sa hot picks itong si Miss Bulacan, sumulpot na lang siya doon sa coronation night. So si Miss Atisa Manalo is isa sa mga pinaka malakas sa masa talaga, parang naikukumpara ko doon kay Miss Pauline Amilinks, na kung saan gustong-gusto rin ng tao na manalo, and kasi yung kanilang pagiging famous is matagal na silang sumasali sa mga pageant at natatandaan na silang tao, kaya yung mga tao is napapamahal na rin sa kanila. But karamihan kasi talaga sa mga nanalo sa mga beauty pageant, mga kapolitika, is yung least na ini-expect na mananalo sila, kasi yung mga judges is hindi naman na-influensyahan ng crowd yan kung sino yung mga sinisigaw nila, hindi yan nagpapa-influensya. Yung tinitingnan nila is yung performance during the coronation night. Doon lang tumitingin yung mga judges, hindi sila nagpapa-influensya kasi may criteria nga yan at iba yung criteria nila. So bakit nga ba natalo itong si Miss Atisa Manalo? Okay, so itong si Miss Atisa Manalo, sa tingin ko, sa aking personal na opinion, is yung nag-ano talaga sa kanya dito is yung sagot niya doon sa final night. Yun talaga ang nagpalaglag sa kanya, kasi may mga videos akong napanood dito sa social media na kung saan is napakalakas nitong si Miss Atisa Manalo, at malakas yung kanyang dating, maputi at maganda. Sinasabi nga nila na parang parang Monikin or parang Barbie itong si Miss Atisa Manalo, but hindi siya masyadong nag-perform doon sa Q&A. Maybe sa swimsuit at sa gown competition, doon talaga sa gown is nanggulat itong si Miss Atisa Manalo kasi napakaganda ng kanyang gown, but doon sa Q&A is medyo marami ang nabitin dito sa kanyang sagot. So yun ang unang reason talaga, pinakaunang reason kung bakit yun ang pinakamabigat na reason bakit natalo itong si Miss Atisa Manalo at hindi siya ang itinanghal na Miss Universe Philippines. Siguro yung expectations ng crowd is or ng mga judges is hindi na meet, kung kaya naghanap sila ng ibang option at itong si Miss Bulacan ang kailang nakita. So yung pangalawang reason dito, mga kapolitika, is itong si Miss Atisa Manalo is undoubtedly is maganda siya. Walang argument diyan sa kagandahan ni Miss Atisa Manalo. Pero ang problema dito is yung ganda ni Miss Atisa Manalo, sa tingin ko is yes, feminine naman itong si Miss Atisa Manalo, kung saan doon sa ating previous video na pag-usapan natin yung standard ng bagong CEO ng Miss Universe is kailangan medyo feminine yung looks, at okay naman doon si Miss Atisa Manalo. But yung kanyang talagang kanyang buong personality sa face is hindi talaga siya pang Miss Universe, at hindi siya sumakto doon sa criteria ng mga judges, kasi sa tingin ko is walang angas itong mukha ni kulang sa angas itong mukha ni Miss Atisa Manalo. Yes, cute siya, pero
kung ikukumpara mo siya doon sa mga sa mga Latina, kasi obviously doon sa yan dito sa Mexico gaganapin, kung ikukumpara mo siya sa mga Latina is matatabunan itong si Miss Atisa Manalo. Sa tingin ko nga ang kanyang beauty is parang mga Vietnamese, mga Cambodian or Myanmar, ganung klaseng mga mga beauty itong si Miss Atisa Manalo. But dito sa itong nanalo na si Miss Universe Bulacan is undoubtedly kaya talaga siyang panglaban dito sa Miss Universe. Kaya nga itong si Miss Atisa Manalo is binigay na lang sa kanya yung Miss Cosmo, kasi unang-una is napakalawak ng kanyang fanbase, at itong Cosmo competition is hindi naman masyadong kilala. So kailangan nila ng popularity talaga, na popular na contestant, at fit na fit dito si Miss Atisa Manalo. So yun ang aking personal na opinion dito sa yung pangalawang reason bakit hindi siya nalo is yung aura or yung image ni Miss Atisa Manalo. Yes, maganda siya, pero hindi siya talaga pang Miss Universe yung kanyang yung kanyang dating, kumbaga. So yun yung aking komento. At sa pangatlong pangatlong reason dito is parang sa tingin ko is nagsawa na rin yung mga judges or yung mga tao dito, yung mga judges, kasi araw-araw na lang is sila Alexi Brooks at si Atisa Manalo yung yung laging laman ng social media. So kumbaga dito sa coronation night is wala nang masyadong pasabog dito sa kanila, kasi sawang-sawa na yung mga judges siguro sa kakatingin araw-araw dyan sa social media, na kung saan sila yung laging nakikita. So naghanap sila ng ibang candidate na pwedeng ilaban, kasi ang sa tingin ko lang dito parang na overhype itong si Miss Atisa Manalo at si Alexi Brooks, kasi nga nung una is talagang na overwhelm talaga yung crowd sa kanilang mga performance, at fan base wise napakalawak ng fan base, at yung crowd is talagang sila yung sinisigaw. But dito kasi is siguro nagsasawa na rin, at wala nang gulat factor, wala nang wow factor doon sa coronation night, kung kaya naghanap sila ng ibang kandidata na kung saan is pwede naman doon ilaban at doon sa Mexico sa Miss Universe 2024. So yun yung pangatlo sa tingin ko na kung saan yung preference ng mga judges. At pang-apat, kasi merong lumabas na kumakalat na information dito sa social media, na kung saan hindi natin alam kung talagang sinadya nila na si Miss Bulacan ang itong ipapadala, pero doon sa mga judges daw, 4 daw doon is connected dito sa agency na pinagtatrabahuan, kasi model itong si Chelsea Manalo, itong judges daw doon, 4 sa judges doon sa coronation night is connected dito sa agency na pinagtatrabahuan ni Miss Chelsea Manalo. So kumbaga kung yun na nga lang yung setup is wala na talagang chance na mananalo itong si Miss Quezon Province. Well, kahit ganun pa man yung nangyari mga kapolitika, sa tingin ko dito is naka-move on na rin naman ang lahat. Itong si Alexi Brooks is maging representative naman ng Miss Eco International. Itong si Miss Atisa Manalo is maging representative ng Cosmo na competition. So kumbaga wala namang talo talaga dito. Yung lang talaga yung talagang yung ladder lang or yung antas ng competition is iba-iba lang. Mas mataas nga lang itong Miss Universe, pero sila is maging representative pa rin naman ng bansang Pilipinas. At itong si Miss Pampanga ay siya yung Miss Charm. At panghuli na reason kung bakit hindi nanalo itong si Miss Atisa Manalo is hindi talaga nakadestiny sa kanya yung crown, Miss Universe crown. So isa din yun sa mga reason, kumbaga kahit nga itong si Michelle D is naniniwala rin siya sa destiny. So mga kapolitika, yun ang mga reason sa tingin ko at mga dahilan kung bakit hindi nanalo itong si Miss Atisa Manalo sa kabila ng mga expectations ng mga tao. Kayo ano yung masasabi, at sa tingin nyo bakit naligwak itong si Miss Atisa Manalo sa pagsungkit sa Miss Universe Philippines crown? Please comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa mga issue ng bansa at issue ng ating lipunan.